And these are the divisions of our message this afternoon. Number one, he found him in the desert land. The Lord found him in the desert land. And the second is, the Lord led him about. And the third, the Lord instructed him. And the fourth, the Lord kept him as the apple of his eye. Mga kapatid, sabi dito, the Lord found him in the desert land. Alam ba natin mga kapatid yung sinasabing desert? Ang isang deserto, ito ay sinasabing uncultivated region without inhabitants. Ito ay isang lugar na walang taong titira o tumitira. Walang mga kahoy, walang mga tanim. Ito ay dry, barren region and productive. Wala itong produkto. Ito ay lugar na hindi iisip ng mga taong nangangalakal. Ito ay hindi iniisip sa mga taong nagninegosyo. Itong sinasabing deserto mga kapatid, hindi pwedeng magtinda ka ng banana Q doon. Amen. Sino bang bibili ng iyong banana Q kapag tuminda ka doon sa deserto? Walang tao doon. Walang mga tanim. Walang kahoy. So itong lugar na ito, sa isang salita, ito ay walang kwenta. Amen ba? Amen. Ang isang deserto ay isang lugar na walang kwenta. Sa ating mga buhay, dito sa ating teksto, sinabi na ating teksto dito, he found him in the desert land. Ang Panginoon, natagpuan tayo ng ating Panginoon doon sa isang desertong lugar. Ang ating mga buhay noong hindi pa tayo mga Christian, hindi pa tayo mga taong naniniwala kay Kristo, ay parang deserto. Sabi ba tayo ng amen? Amen. Parang deserto ang ating buhay. Walang kwenta. Kung sa Ilonggo ka, way pulot ng kinabuhi. Walang kwentang buhay ang ating buhay nung hindi pa tayo mga anak ng Diyos. Mayroong isang kwento dahil tungkol sa isang alipin. Alam nyo, noong unang panahon, ang alipin ay mag-aasawa ng isang alipin. Manganganak ng alipin. Ang kanyang mga apo ay alipin din. Kapag ikaw ay alipin noong unang panahon, alipin ka habang buhay. Yan ang buhay ng alipin. Hindi tulad ngayon, kung ikaw ay magkuha ng isang maid, hindi naman alipin ang tawag ngayon, maid na, di ba? Maid. Oh. Ang maid mga kapatid, siya na ang mag-interview. Interviewon ka ng maid. Tanungin ka ng maid, mayroon ba kayong refrigerator? Oh? Mayroon ba kayong washing machine? Mayroon ba kayong electric iron? Electric chair? Mayroon kayong electric chair? Ang lahat ng electric, itanong ng isang alipin or maid. Pero noon mga kapatid, kapag ikaw ay alipin, mamamatay kang isang alipin. Yan ang buhay ng alipin. Mayroong pinto ng isang alipin. Yung alipin na yun, malaki ang kanyang katawan, ngunit isa siyang alipin. Isang araw, sabi ng alipin, sabi niya, ayaw ko na magtrabaho. Hindi ko na gusto maging alipin. So, pagka kinabukasan, sinabi ng kanyang amo, mag-igib ka ng tubig. Sabi ng alipin, ayaw ko na magtrabaho. So, walang magawa ang amo. Sabi ng amo, ano kaya ang mabuti kong gawin? Alipin na ito. Bawat, ano yung sinusugo? Bawat, inuutos. Bawat inuutos
Nakabot sa dahil mo. Bawat inuot ng kanyang amo, sinuway ng kanyang alipin. So, iniisip ng isang amo, sabi niya, ano kayang dapat kong gawin sa ating alipin? Wala naman akong mapapala kapag patayin ko to. Hindi naman siya makakain. Maliban lang kung wak-wak ang kanyang aswang ang kanyang amo. Sabi niya, mabuti pa dalhin ko siya doon sa market, sa merkado. Merkado ba yun? Oh, sa merkado. Palengke. Noong araw, sa palengke, mayroong tinatawag na auction place. And that is the place where the servants are being sold. Para yan sa mga alipin na ipagbibili. So the master o yung amo, dinala niya ang isang alipin doon sa auction place or sa palengke. Bawat taong lumalapit sa alipin na yon, sabihin ng alipin sa taong darating, sabi niya, bibilhin mo ako, sayang lang ang iyong pera dahil ayaw kong magtrabaho. So bawat taong pupunta doon sa kanya ay babalik dahil sayang naman talaga yung pera dahil hindi naman siya magtrabaho. So anong gawin mo sa kanya? Kapag binili mo siya, dahil hindi naman siya magtrabaho. Pero mayroong isang matanda, ay hindi naman matanda, pero may edad-edad na, sabi nila. Mayroon isang mayaman, may magarang kutsi, pumunta sa kanya. At tinanong ang kanyang amo, ibilhin ko yung alipin mo. Magkano ba? Kanya, katinas. Bilis. Bilis ko yun. Presyo. Sabangin ko rin yung kahit bilis mo lang. So, sinabi na binigyan siya ng presyo ng amo, ganyan ang presyo. Pero sinabi ng alipin sa matanda, sabi niya, bibilhin mo ako, matanda, sabi niya, sayang lang ang iyong pera. Dahil hindi ako trabaho. Ayaw ko nang magtrabaho. Sayang ang iyong pera mo. Pero hindi, nakikinig yung matanda. Pinili pa rin niya yung alipin. At pinasakay sa kanyang kutsi. Sabi niya, sakay. At sumakay yung alipin. Pero sa isip ng alipin, sinasabi niya sa kanyang sarili, ayaw ko na magtrabaho. At sinasabi niya rin sa matanda, sabi niya, sayang lang yung pira mo dahil ayaw ko magtrabaho. Habang nag-travel sila ng matanda, ng mayaman na yun, dinala siya ng isang mayaman doon sa pinakamalaking plantation. Ano ba yung pinakamalaking? Ha? Taniman, no? Taniman ng? Mangga. Palay, o taniman ng saging. Dinala siya doon. At doon, ipinakita sa kanya, sinabi ng matanda, sabi niya, yung taniman na yun, yung plantation na yun, sa akin yun. Sabi ng alipin, sabi niya, alam ko, sa'yo yun. Sa'yo yun. Lahat na yun, sa'yo. Pero sabi niya, sayang lang dahil ayaw kong magtrabaho. Dahil sa isip ng isang alipin, akala niya, binili siya para magtrabaho doon sa plantation. Yan ang akala ng alipin. At dinala naman siya doon sa malaking factory. Maraming mga trabahante doon, factory ng damit. Nakita niya ang maraming mga trabahante. At sabi ng matanda sa kanya, alam mo, itong factory na to ay sa akin to. Sabi ng alipin, alam ko, sa'yo yung factory na yun. Pero sabi niya, sayang lang, ayaw kong magtrabaho. Sa kanyang isip, siguro iniisip niya pa ipatrabaho siya ng matanda doon sa factory. Pagkatapos,
dinala siya sa isang malaking bahay. Malaking bahay. Maraming mga servants, may mga iba't ibang mga nagtrabaho. Mayroong cook doon, mayroong labandira, lahat mayroong nagcook. At pinakita sa kanya kung ano kaganda ang palasyo, ang bahay, at sinabi ng matanda sa kanya, alam mo, itong bahay na to ay sa akin to. Pero sinabi ng alipin, sabi niya, alam ko, sa iyo ang bahay na to, pero ayaw ko nang magtrabaho. Yun talaga ang sa kanyang isip, ayaw niyang magtrabaho. At sabi ng matanda, yung plantation, sabi niya, sa akin yun. Yung factory, sa akin yun. Yung malawak na lupain, sa akin yun. Itong bahay nito, na ito, sa akin ito. Sabi niya, English. Sabi niya, sa alipin, sabi niya, ang lahat ng ito, sabi niya, ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo. Ikaw ang magmana sa lahat ng ito. Noon, mga kapatid, parang kulap ang alipin. Hindi niya inakala na ang lahat na yon ay para sa kanya. Alam niyo ba kung ano ang mensahe sa kwentong ito? Mga kapatid, tayo rin noon ay alipin ni Satanas. Amen ba? Amen. Pero ngayon, mga anak na tayo ng Diyos. Amen. Hindi lang tayo mga anak ng Diyos, kundi tagapagmana ng lahat ng mga ari-arian ng Panginoon. Amen. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Noong hindi pa tayo, mga Christians, ang ating buhay ay parang deserto. But the Bible says, He found him in a desert land. He take him in a desert land. Kinuha tayo ng Diyos doon sa deserto. At inilagay tayo doon sa kanyang kaharian. At ngayon, tagapagmana na tayo ng kaharian. Hallelujah. The Lord is good. Kaya noon sa ating buhay, noong mahirap pa kami. Ngayon, mahirap pa rin. Pero mas pero nasa isip ko, hindi ako mahirap. Dahil ang kahirapan ay nasa isip lang. Amen ba? Amen. Kamon habang sumasakay kami ng eroplano, kapag iniisip ko, parang ikado na to. Imagine how many kilometers from the ground? Doon ka sa mataas, kapag bumagsak yung eroplano. Hindi mo na magagawa yung di-demonstrate ng babae doon kung paano ipalitak yung ano doon. Siguro magsimula magdasal, Panginoon, sana doon ako sa langit pupunta kapag bumagsak yung eroplano. Yan mga kapatid, yung kahirapan na yun, ito lang yun sa ating isip. Amen. Dahil tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Kinuha tayo ng Diyos doon sa kahirapan. At ngayon, tagapagmana na tayo sa mga kahirapan. He found him in a desert land. He take him out from the desert land. And the second is, he led him about. To lead means to guide or to show the way. Itinuro ng Diyos kay Jacob sa kanyang mga katauhan o sa kanyang bayan ang kanilang mga landas. Yan ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Tinuturoan po tayo ng Diyos para sa ating kaligtasan. The best illustration of this division is the life of Joseph. Alam niyo ba si Jose dito sa Biblia? Yes. Yung anak ni Jacob? Yes. Yung minahal na anak ni Jacob? Alam niyo, si Joseph ay hinapuputan ng kanyang mga kapatid
Kahit siya lang pa. Dahil ginawa siya ng kanyang ama ng isang damit na maraming kulay. At nagsabi ang Bible, minahal siya ng kanyang ama dahil siya ang anak ng kanyang katandaan. At higit sa lahat, nagalit ang kanyang mga kapatid sa kanya dahil siya ay nanaginip ng mga panaginip. Alam niyo ba paano ang panaginip ni Joseph o ni Jose? Oo, yung Mayroon siyang dalawang panaginip. Ang una niyang panaginip, sabi dito, habang sila'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid. At narito na tumindig ang bigkis ni Jose at tumuwid din naman. At narito ang mga bigkis ng kanyang kapatid ay napasa palibot at yumukod sa kanyang bigkis. Yan ang unang panaginip ni Jose. At sinabi ng kanyang mga kapatid sa kanya, maghahari ka ba sa amin? O Panginoon ka ba sa amin? At lalo pa siyang sinaputan nila dahil sa kanyang mga panaginip at sa kanyang mga salita. Ito ang dahilan bakit ang kanyang mga kapatid ay nagalit sa kanya. At ang ikalawa niyang panaginip, ito ang sinabi niya, ang araw daw at ang buwan at ang 11 bituin ay yumukod sa kanya. Ito, sinaway siya ng kanyang ama at sa kanya ay sinabi, anong panaginip itong panaginip mo? Sabi ng kanyang ama, tunay bang ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yumukod sa lupa sa harap mo? Dahil sa mga panaginip na to, mga kapatid, si Jacob o si Jose ay naging isang miserable ang kanyang buhay. Dahil sa galit ng kanyang mga kapatid, nang bumisita siya sa kanyang mga kapatid na nagpapastol, inulog siya sa balon. ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid doon sa mga nangangalakal sa 10 tutol na pilak, sabi ng Biblia. At doon nagsimula ang kanyang kahirapan. Ipinagbili din siya doon sa bahay ni Potiphar. Naging alipin siya ni Potiphar. Pero ang Biblia, sabi ng Biblia, kahit naging alipin siya ng kanyang Panginoon na si Potiphar, ang Diyos ay suma sa kanya. Ang Diyos, ang Panginoon ng kanyang ama, ang Panginoon ni Abraham, ay suma sa kanya kahit naging alipin siya. At sabi ng Biblia, at nakita ni Potiphar ng lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpala ng Panginoon at kanyang ipinamamahala ang lahat sa kamay ni Jose. Si Jose ang naging Ang palayo niya ay Jose. amo doon sa pamamahay ni Potiphar. Sa lahat ng mga bagay-bagay doon, maliban lang sa kanyang asawa. Pero dito mga kapatid, dumating ang isang problema. Dahil si Jose ay isang gwapo. Ano ba yung gwapo? Gwapo rin. Pogi. Maganda. Sabi ng Biblia, tinitigan siya ng asawa ni Potiphar at sinasabi sa kanya, araw-araw. Yan ang sinasabi ng Biblia. Araw-araw, sinasabi ng asawa ni Potiphar kay Jose, titingan mo ako. Pero si Jose, mga kapatid, ay hindi siya sumasang-ayon. Siguro kung ngayon pa nangyari yon, siguro sasabihin ng tao, maghintay ka dyan, naligo ka ako. Pero sinasabi ng Jose, Makatawa naman ako.
Magka-level. Magka-level kayo. Sabi ni Jose, paano ko magagawa ang malaking kasalanan sa Panginoon at sa aking amo na si Potiphar? Hindi niya ginawa ang kasalanan na dapat sana mangyari sa kanila sa asawa ni Potiphar. At noon, nagalit ang asawa ni Potiphar at isang araw, ang siya'y pumasok sa bahay upang gawin ang kanyang mga gawain. Sinabi ng Biblia, siya ay hinawakan ang asawa ni Potiphar. At siya ay umiwas, pero ang kanyang damit ay nasa kamay sa asawa ni Potiphar. At doon, pinagbintangan siya na ni-rape ni Jose, ang asawa ni Potiphar. Doon, ikinulong siya. Doon sa kulungan. Pero sabi ng Biblia, kahit doon siya sa kulungan, ang Panginoon ay suma sa kanya. Amen. Amen. Tayo palang mga anak ng Diyos, kahit saan tayo, ang Diyos ay nasa atin. Kasama natin. Kahit saan tayo sa mundo, kahit ano kahirap ang ating madaranas sa buhay, ang Panginoon ay nasa atin. Laging nasa atin. Nasa ating tabi. It is because God is with him. The Bible says it is because God was with Joseph. Kung minsan sa ating buhay, mga kapatid, para tayong alipin, para tayong bilanggo, parang impyerno ang ating buhay. Then we began to question the Lord. But Joseph never complained of what happened in his life. In his life. Hindi siya nag-complain. Hindi niya i-complain ang lahat na nangyari sa kanya. Sa ating buhay, we should always remember that God is always with us. Always with us. He is always with us. Palaging kasama natin ang Diyos. That is why the second division says, the Lord led him about. The Lord is guiding him. Si Joseph, kahit noon siya sa kulungan, the Lord was with him. And the Lord confused the king of Egypt by his dream. Noong nanaginip ang hari ng Ehipto at walang mga matalinong tao na makapagbigay ng tunay na kahulugan ng kanyang panaginip. Doon, sinabi ng cupbearer na mayroong tao doon sa bilangguan na ang Panginoon ay suma sa kanya at alam niya ang lahat ng kahulugan ng mga panaginip. Doon pinatawag ng hari si Joseph. Kinuha siya sa kulungan at isinaysay sa kanya ang panaginip ng hari. At galing doon sa kulungan, siya ay nagiging gobernador ng Ehipto. Yan ang kabutihan na pinakita ng Diyos sa buhay ni Joseph. Sa ating mga buhay, dapat hindi tayo mawalan ng pag-asa sa buhay. Amen? Amen. Habang buhay tayo ay may pag-asa tayo. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Because the Lord is guiding us. The Lord is leading us. The third division, alam ko, nagugutom na tayo. The third division, the Lord instructed him
ang Panginoon nagbigay sa kanya ng instruction. Alam niyo ba kung ano ka-importante itong instruction? Ang instruction, mga kapatid, ito ay nagbigay ng direksyon, orders. Ano ang dapat mong gawin? Mayroong isang examination sa isang school. Sinabi ng kanilang guro, mayroon tayong exam ngayon, 100 items. Parang man to. And you will finish this exam for 5 minutes. You will answer your test paper in 5 minutes, 100 items. At ibinibigay ang kanilang mga questionnaire at ang answer sheet. Pagbasa ng estudyante sa instruction, yung iba nag-answer na. Pero yung iba, binasa nila ang instruction. Alam niyo ba kung ano ang instruction? Sa 100 items to be finished in 5 minutes? Sabi ng instruction, answer only number 12. Isang numero lang ang answeran, number 12 lang. At alam niyo ba kung ano ang question sa number 12? Ang question doon sa number 12, write your name and pass your paper. Yung pala. Ganun lang, simple. Dalam pa. That's why the doctor says you will finish it for 5 minutes. But if you will not read the instruction and you will not follow the instruction, you cannot finish it in 5 minutes. Amen? Amen. Ganun pa rin ang ating Panginoon. Ang ating kaligtasan ay simple lang. Pero tayo, sometimes, minsan, madalas, hindi po natin ginagawa kung ano ang sinasabi sa instruction. Amen. Ang lahat ng mga instructions ay nandito sa ating mga Bible. Sino ba may Biblia dito sa atin? Oh. Ang instruction ng Panginoon para sa ating pamumuhay ay nandoon sa Bible. Number 1, and the most important, alam niyo rin, ang sinabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diba? Unahin natin yung kaharian ng Diyos. At ang lahat ng bagay na kailangan natin ay ibibigay ng Panginoon. Amen ba? Amen. Ganon ang instruction. Pero anong ginagawa natin? Araw ng linggo, maglalaba na tayo. Maghuhugas na tayo. Are we seeking first the kingdom of God? No. Isang linggo, wala tayong samba sa Panginoon. Wala tayong dasal. Hindi po natin ibinibigay ang oras na para sa Panginoon. The Lord says, I have given you 6 days to work for yourself. But only 1 day, or even just 2 hours to worship the Lord. Because sometimes, kinuha pa rin natin yung 2 hours para sa ating mga negosyo. And that is the reason we are not going the instructions of God. Amen. Amen. Alam niyo ba, bakit mababa o pango yung ilong ng mga Pilipino? Alam niyo ba? Hindi. Mayroong ina, sabi ng isang ina, anak, kapag umuulan, huwag kang lalabas. Sabi ng anak, bakit inay? Baka malunod ka. Dahil ang butas sa kanyang ilong ay dito na. Dito na ang butas. So kung umuulan, baka malunod siya. Ibla ng tubig ang ilong. Malumot. Malumot, Jess. Oh. Yan ang mga Pilipino. Malunod. Oo. Malunod. Malumot ilong ko. Oo. Malumot. Sabi ko, malumot din. Oo.
Nagkakaalaman na tayo. So, victory is this. Noong araw, o noong unang panahon, nagsabi raw ang Panginoon sa kanyang mga angel, siguro kay Jesus, sa Holy Spirit, sabi niya, punta tayo ng lupa. Magbibigay tayo ng mga ilong. Magbibigay tayo ng mga ilong sa mga tao. Sa araw na yon, sabi ng Pilipino sa kanyang kumpare, pre, pupunta tayo doon sa bukid ng Muraya dahil ang Panginoon ay magbibigay ng mga ilong. Pero sabi ng kumpare niya, sabi niya, ayun, mamaya na tayo pupunta. Mamaya na tayo. Hanggang umabot na ng mga alas 11, hindi pa sila nakapunta doon. Yung mga Amerikano, alas 8 pa, doon na. Dahil ang Diyos, nagbibigay ng mga ilong at pinili nila yung mga matataas na mga ilong. Tingnan yung mga ilong ng mga Amerikano. Matataas dahil umaga pa sila, doon na sila. Pero yung Pilipino, pagdating nila doon sa bukid ng Muraya, yung iba, tinapak-tapakan na. Kukuha naman pala yun. Mauna. Gano lang ilong natin sa Pilipino. Grabe kayo. So guys, we are always late. Amen? Palagi tayong late kahit sa mga simbahan. Siguro, dito tayo narinig kayo. Ganon. Pero sa ibang mga church, kahit doon sa amin, maraming mga Christian. Kapag sinabi mong, mag-start tayo ng 9, darating sila alas 10 na. Ganon rin. Pilipino tayo. Talaga Pilipino tayo. So, that is the reason why Filipinos are not prospering, because we are always late. Kung mabuti na lang yung Pilipino, ay sa Indian. Yung Indian, wala yun. Hindi dumating yung Indian eh. Indian kasi niya eh. So the Bible says, He instructed him. The Bible says, We must seek first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung gusto mong makamit ang mga pagpapala ng Panginoon, you must be always on time. Amen? We must be on time on our service. Sa mga oras po natin, huwag po natin nanakawin yung oras ng para sa Panginoon. Oras na para sa Panginoon. Kailangan ang oras natin, gamitin natin para sa atin. Ang oras na para sa Panginoon ay gamitin natin para sa Panginoon. Seek ye first the kingdom of God. That is the instruction of the Lord to every believer, to every Christian, that we must seek the kingdom of God. Praise God. Hallelujah. The second instruction, sabi ng Panginoon, dalhin ninyo ang ikasampung bahagi sa kamali. Ano ba yung ikasampung bahagi? Alam ba ninyo kung saan matagpuan yun? Malakay. Malakay 3G. Lagi nating mababasa yun. Pero maraming makita, ayaw nilang bumasa ng Malakay 3G. Hindi nila gusto malaman yung sinasabi sa Malakay 3G. Kaya mayroong church doon. Ilagyan nila ng relo doon sa likuran. Lagyan nila ng malaking relo doon sa likuran. Kapag ang pastor ay mangaral ng taas na, pasado alas 11 na, ang mga members sa church, sige na, tanaw dito sa likod. Ano ba yung Tagalog?
Tingin. Titingin sila doon sa likuran. Dahil gusto nila makita kung ano ng oras. At ang pastor, alam na ng pastor na gusto na nilang tapusin yung pangangaral. Pero alam ba niyo ano ang ginawa ng pastor? Para ayaw lang tumingin ng mga Biblia. Nilipat yung mga sa... Nilagyan niya ng Malakay 3J. Nilagyan niya ng Malakay 3J. Nice idea. Mga members, kahit tanghali na, ayaw nilang lumingon doon sa iyo. Dahil ayaw nilang makita yung Malakay 3J. Pero mga kapatid, I would like to tell you, if you want to receive the blessings of the Lord, we must follow the instructions of God. Amen! Amen. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, basahin natin ito, dalhin ninyo ang ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Yun ang promise ng Panginoon. Buksan niya ang mga dungawan doon sa langit. Yung heavenly blessings will be poured out. Amen. Amen. Yung mga blessing, financial blessing. Pero kung ayaw natin, huwag natin ibigay. Sabi yan ng Panginoon. Pero kung gusto natin matanggap yung mga pagpapala ng Panginoon, gawin natin ang instruction ng Panginoon. Amen! Tapakan po natin ang Panginoon. Mayroong isang Christian. Sabi niya, Pastor, idasal mo yung baboy ba yan? Anay, yung hinahin. Idasal mo yung hinahin na baboy na anak ng 10. Yung ika-10, Pastor, para sa iyo yun. Dinasal ng Pastor, bawat panganak ng kanyang baboy, sobra 10. Magbibigay siya ng ika-10. Bigay niya sa pastor ang lahat ng ika-10 na binik. Yan ang ginagawa niya. At pinagpapala siya ng Panginoon doon sa kanyang inahin na baboy. Isang araw, sinabi ng Christian na yon, sabi niya sa Pastor, idasal mo yung baka namin na magrami o manganak. Pag-abot ng 10, sabi niya, yung ika-10, para sa iyo yun, para sa Panginoon yun. Dinasal ng pastor ang kanyang baka, nanganak ang kanyang baka hanggang naging 10. Pagka 10 na, iniisip ng Christian na yun, sabi niya, ilan kaya ang isang baka ngayon? Ilan ka ang Christian na isang baka ngayon? Siguro mga 20,000, 30,000, kung malaki. Sabi niya, mahal, malaking tira na yan. So ginawa niya, pumunta siya sa palengke, bumili siya ng 1 kilo ng karne ng baka. At dinala niya doon sa pastor. Sabi niya, Pastor, yan, para sa iyo yan. 1 kilo ng baka. Hindi niya tinupad yung kanyang promise sa Panginoon na ibigay niya yung ika-10. At pagkaraan ng ilang mga buwan na sakit yung kanyang baka, namatay ang kanyang baka. Sabi ng Panginoon sa kanya, tinanong niya ang Panginoon, Panginoon, bakit nangyari ito? Sabi ng Panginoon, babalik ka sa baboy.
Dahil, nabakoy ka lang. Magaling. Magaling ka sa baboy. Sa baka, hindi mo ginasagyo. Promise. So, mga kapatid, kapag mag-promise tayo, dapat gawin natin. Amen ba? Dahil, the Bible says it is better not to vow than to vow and not to pay. If you vow before the Lord, you must pay to the Lord. Kailangan bayaran natin ang lahat nating promise sa Kristo. We must obey the instructions of God. Gusto ba natin na makamit yung mga pagpapala ng Panginoon? Gawin natin ang instruction ng Panginoon. Gawin natin lahat. Dahil ang Panginoon, sabi ng Panginoon, siya ay suma sa atin kahit saan tayo. Ikatatlo ay ikapat, sinabi dito, He kept him as the apple of his eye. Dito sa Biblia, sinabi dito sa pangyayari tungkol kay Shadrach, Meshach at Abednego. Noong panahon na si Shadrach, Meshach at Abednego ay dinala doon sa Babylonia at sila ay naging captive. Si King Nebuchadnezzar, gumawa siya ng isang malaking larawan. At sinabi doon, kapag marinig nila ang mga tinig ng trompeta, ng mga trumpet, mga psaltery, kailangan dadasal sila, iluhod sila, at magdasal sila doon sa kanyang ginawang larawan. Pero kung Shadrach, Meshach at Abednego, hindi nila ginawa yun dahil alam nila na ito ay kasalanan sa ating Panginoon. Kaya ang hari, nagalit sa kanila. At ang sabi ng Bible sa Daniel chapter 3, verse 15 to 27, dahil ang hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar ay nagalit sa kanila, binagay sila doon sa hudlo, sa mainit na hudlo, hidintay, pinakamainit na hudlo ng kalayo. At sabi ng Bible, yung mga taong lagay doon ay namatay dahil talagang mainit ang kalayo doon. Pero nang si Shadrach, si Meshach at Abednego ay itinapon doon sa isang hudlo ng kalayo, ang Biblia, sinasabi ng Biblia, hindi sila nasusunog. Amen. Amen. Hindi sila nasusunog. At doon naglakad sila sa apoy. At ang Bible, ang sinabi ng Biblia, tatlo sila na tinapon doon. Pero nakita ni King Nebuchadnezzar na apat sila doon sa isang hudlo. Naglakad doon sa gitna ng apoy. Sino ba yung ika-apat, mga kapatid? Si Jesus. Ang Panginoon ay sumama sa kanila. Amen. Kung gawin natin ang lahat ng gusto ng Panginoon sa atin, sambahin natin siya. The Bible says, Lo, I am be with you always, even unto the end of the world. Amen. Sabi ng Biblia, kahit kayo ay dumaan sa tubig o sa ilog, ikaw ay di malulunod. Kahit ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog dahil ang Diyos ay nasa iyo. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Do we really believe that God is with us? Sure. The Lord is keeping us wherever we are. And I believe that the Lord is keeping His church. And the Lord will please the members of His church. If we will remain active before the Lord will please us. The Lord will plant many churches, and these churches will be the mother. Amen. Hallelujah. Talagang mahal tayo ng Panginoon. Ano ba? Before we end this, the presence of the Lord this afternoon,